Paano kung sabihin ko sa'yo na ang dalawang halamang madalas mong makita sa bakuran ay maaaring makatulong sa pagpapanatiling malusog ng iyong puso? At makamayroon ka na nito ngayon, pandan at tanglad. Pero teka, ligtas ba talaga? At paano ito gamitin ng tama? Alamin natin sa video na ito. Kumusta mga kahiling? Welcome back sa ating channel kung saan ibinabahagi natin ang mga halamang gamot, natural na pamamaraan, at mga tradisyonal na kaalaman na sinusuportahan ng tamang impormasyon. Kung bago ka pa lang sa channel, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para hindi mo ma-miss ang ating mga susunod na health tips. Ngayon, pag-uusapan natin ang pandan at tanglad, dalawang halamang karaniwang ginagamit sa pagluluto, ngunit kilala rin sa ating mga ninuno bilang mga halamang maaaring makatulong sa kalusugan ng puso at sa pagkontrol ng mataas na presyon ng dugo. Ngunit tandaan, ang video na ito ay para sa kaalaman lamang at hindi pamalit sa payo ng doktor o sa mga iniresetang gamot. Bakit delikado ang high blood pressure? Maraming tao ang may high blood pressure, ngunit hindi nila ito nararamdaman. Ito ang dahilan kung bakit tinatawag itong silent killer. Kapag hindi na kontrol ang presyon, maaari itong magdulot ng stroke, atake sa puso, kidney disease, pagpalya ng puso, pagkabulag. Kaya mahalagang pagsamahin ang tamang pagkain, regular na ehersisyo, sapat na tulog at tamang gamutan. Halamang gamot. Numero 1, pandan. Ang pandan ay hindi lamang pampabango ng pagkain. Sa ilang pag-aaral, natuklasan na naglalaman ito ng mga natural antioxidants at compounds na maaring makatulong sa pagpapababa ng oxidative stress sa katawan. Kapag mas kaunti ang oxidative stress, mas napapanatiling malusog ang ating mga ugat at puso. May mga tao ring umiinom ng tsaa mula sa dahon ng pandan bilang bahagi ng kanilang healthy lifestyle. Bagamat hindi ito itinuturing na gamot sa high blood pressure, maaari itong maging bahagi ng isang balanseng pamumuhay. Paano gumawa ng pandan tea? Kailangan mo lamang ng 5 hanggang 7 sariwang dahon ng pandan, 3 hanggang 4 na nabasong tubig. Paraan: 1. Hugasang mabuti ang mga dahon. 2. Itali o hiwain ang mga ito. 3. Pakuluan sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. 4 na, palamigin ng bahagya. 5. Salain bago inumin. Maaring uminom ng 1 tasa 1 beses sa isang araw kung walang ipinagbabawal ang iyong doktor. Halamang gamot. Numero 2, tanglad. Ang tanglad o lemongrass ay isa rin sa pinakasikat na halamang ginagamit bilang tsa. Bukod sa mabangong aroma nito, kilala rin ito sa pagiging mayaman sa antioxidants. May ilang pag-aaral na nagsasabing maaari itong makatulong sa pagpaparelax ng katawan at maaring makatulong sa pagpapanatili ng normal na blood pressure bilang bahagi ng isang malusog na pamumuhay. Ngunit hindi ito kapalit ng maintenance medicine. Paano gumawa ng tanglad tea? Mga kailangan: 2 hanggang 3 tangkay ng sariwang tanglad, 3 basong tubig. Paraan: 1. Hugasan ng mabuti ang tanglad. 2. Bahagyang durugin ang tangkay. 3. Pakuluan sa loob ng 10 minuto. 4. Salain. 5. Inumin habang maligamgam. Marami ring nagdadagdag ng kaunting kalamansi para sa lasa, ngunit iwasan ang sobrang asukal. Pwede bang paghaluin ang pandan at tanglad? Oo. Maraming Pilipino ang pinagsasama ang pandan at tanglad bilang herbal tea. Bukod sa mas mabangong lasa, parehong nagbibigay ng antioxidants ang dalawang halamang ito. Gayunpaman, wala pang sapat na ebidensyang nagpapatunay na ang kombinasyong ito ay direktang nagpapagaling ng hypertension. Kaya gamitin lamang ito bilang bahagi ng healthy lifestyle. Iba pang dapat gawin para sa malusog na puso. Hindi sapat ang pag-inom lamang ng herbal tea. Mas magiging epektibo ang pangangalaga sa puso kung bawasan ang maalat na pagkain, kumain ng maraming gulay at prutas,
Maglakad o mag-ehersisyo nang hindi bababa sa 30 minuto sa karamihan ng mga araw. Iwasan ang paninigarilyo. Limitahan ang pag-inom ng alak. Matulog ng sapat. Regular na mag-monitor ng blood pressure. Sundin ang payo ng iyong doktor at huwag basta ihinto ang maintenance medicine. Mahalagang paalala. Hindi lahat ng halamang gamot ay ligtas para sa lahat. Mag-ingat kung ikaw ay buntis, nagpapasuso, may sakit sa bato o atay, umiinom ng maintenance para sa high blood pressure o blood thinner. Makipag-usap muna sa doktor bago uminom ng anumang herbal preparation. Kung nakakaranas ng sobrang taas ng blood pressure, pananakit ng dibdib, hirap sa paghinga o pamamanhid ng kalahating katawan, pumunta agad sa pinakamalapit na ospital. Ang pandan at tanglad ay mga halamang matagal nang ginagamit sa kulturang Pilipino at maaring maging masustansyang inumin bilang bahagi ng isang malusog na pamumuhay. Ngunit tandaan, walang halamang gamot ang dapat ipalit sa gamot na inireseta ng doktor para sa high blood pressure. Ang tunay na sikreto sa malusog na puso ay ang tamang pagkain, regular na ehersisyo, pag-iwas sa bisyo, sapat na pahinga, at tamang gamutan. Kung may natutunan ka sa video na ito, pindutin ang like at share upang mas marami pang Pilipino ang makinabang sa impormasyong ito. Mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para sa mas marami pang videos tungkol sa halamang gamot, natural health tips, at tamang pangangalaga sa kalusugan. Maraming salamat sa panunood. Mag-ingat palagi at magkita-kita tayo sa susunod na video.